We start with verses 1 and verse 2. Sige, basahin po natin. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Now, para madali, na alam naman natin ito, pag magbasa kayo ng sulat, noong panahon, ganito ang format ng sulat. Nauuna ang pangalan ng author or writer. Okay? Hindi katulad sa ating panahon ngayon na nahuhuli. Ang salutation mo, halimbawa, respectfully yours. Then ilagay mo ang pangalan mo. Dito, noon, hindi. Agad-agad na-recognize na ang writer nito ay si Apostol Pedro. And maybe we will have a time studying about the life of Peter na itong ina-advise niya dito, hindi ito advice na hindi niya dinaanan. Dinaanan niya ito. And yet, nanalo siya. Nangyari ito sa kanya na kahit na hinahampas siya, kahit na nga kinulong sila, lang lumabas sila, puspos sila ng kagalakan na ibinilang ng Diyos sila na maging karapat-dapat na magtiis alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, si Apostol Pedro yon. At paano natin malalaman na ang kanyang sinulat dito ay talagang totoo at hindi galing lang sa kanyang opinion o sa kanyang gustong sabihin? No. He was an apostle. Ang ibig sabihin, inutusan lang siya, he was sent for a mission para isulat po ito. Kung ano mang kagustuhan ng Diyos na maisulat, ay naisulat po ito. At ang pinasulatan, mga pilgrims, mga estranghero na ikinalat o naikalat during that time. So, bali, ang dalawang grupo ng tao na ikinalat during that time, mga mananampalataya na Hebrew Israelites at mga mananampalataya na mga Hintil, hindi Israelites. So, marahil ito ang context diyan. At ito ay nasa tinatawag dispersion. Oo, nagkaroon ng persecution, hinahabol ang mga tunay na mananampalataya. At sa paghahabol nila na yaon, ang iba ay nagsitakas sa iba't ibang lugar, diyan sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, Asia Minor, Turkey yan ngayon, at maging sa Bithynia. So itong mga lugar na ito, dinala sila ng Panginoon doon. At estranghero sila doon. Mahirap po mamuhay bilang stranger sa isang lugar during those times. Kahit na siguro sa ating kapanahonan ngayon, parang refugee ka, refugee, mabuti pa nga ngayon, ang mga refugees ay kinakalinga ng mga bansa. Di ba? Pero during those times, pag ang napuntahan mo na bansa ay hindi sympathizer sa Kristyanismo, then you will be severely persecuted. At itong kalagayan po nila. At paano natin malalaman na relevant din ito sa atin? Kasi ang katayuan po natin sa sanlibutan ito ay katulad po nila. Tayo po ay estranghero sa sanlibutan ito. Ha? Sabi pa nga ng awit, "This world is not my home, I am just a passing through. The treasures are somewhere beyond the blue." Oh, so, we are just pilgrims. Mga estranghero lang po tayo dito, katulad ng pinasulatan na ito. So, very relevant ito sa atin mga kapatid ko. At tulungan tayo ng Panginoon, we will expound all these things. Then ito ang word. Very comforting word. Ang una na word dito as a description sa mga tao itong na-disperse. Elect. Sila ay mga pinili. Wow, pinili. Sa lahat ng mga tao sa sanlibutan during those times at maging sa ating kapanahunan ngayon, may mga taong pinili ang Diyos. Okay? Pinili. Ano ang basis ng pagkapinili?
Hindi po ayon sa gustong ipakahulugan ng maraming mga tao, elect according to His sovereignty. Don't go beyond what the Bible is saying. Okay? Ang mga tinutukoy ko po, itong nag-i-espouse ng tulip ng 5 points na total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and persevering of the saints. Minsan tinatawag sila ng iba, hyper-Calvinists. Na pinapaniwala ang tao na may pinili lang ang Diyos na gustong iligtas at ang iba ayaw ng Diyos iligtas. That is ridiculous. At para mapatutuhanan yon, binabago ang salita na elect according to, sa halip na elect according to the foreknowledge of God, ang ginagamit, elect according to His sovereignty. That is distortion of the Scriptures. Bible twisters. At pinapag-ingat tayo ng Panginoon dyan. Anyway, I will not be discussing on that. Muntik na rin akong mabiktima niyan when I was a new pastor. So, napakaganda ng description, elect, pinili. At pag-uusapan din natin ito mamaya. Ang tingnan siguro agad natin, ang theme po nito, ang theme ng letter, meaning, ang overall focus nito ay ang pagtawag sa mga mananampalataya na magpartake sa suffering and yet they will be rejoicing. Called to suffer and rejoice. Medyo hindi parang magkasalungat, madali. Suffering and rejoicing. Paano yan mangyari? You are suffering and rejoicing. At sa nature natin, ayaw natin ng suffering. Di ba? Gusto natin palaging rejoicing. Pero tandaan po ninyo, mga kapatid ko, mismo ang Biblia ay nagsasabi na mayroong package na ibinigay ang Panginoon sa atin. 2 ang laman. Alam niyo yon? Philippians 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So, ang package na yun na ibinigay ng Panginoon, may 2 laman. Salvation and then suffering. Hindi ka pwedeng pumili dyan na, gusto ko lang maligtas, ayaw kong mag-suffer. Sabi ng Panginoon, hindi. Pag naligtas ka, daraan ka sa kahirapan. Hindi tayo nagsasuffer para maligtas. Iba yon. Naligtas ka by faith, then daraan ka sa kahirapan, katulad ng dinaraanan nito. Ang napakaganda, because you will also be given rejoicing. Okay? Joy ng Panginoon. So, madalian lang, tingnan nyo yan, maraming verses na ulit-ulit binanggit yan. At yung word na rejoice, at yung joy, yung grace, yung hope, na nagbibigay ng pagpapaintindi sa atin na, wow, okay, regalo rin ng Panginoon. Kasama ng pagtawag niya sa suffering, ang mga bagay na ito. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon, yun ang papasukin natin. So, overview muna tayo sa mga verses na ito. Sige, basahin po natin ito. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened to you. Huwag kayong magtaka na parang nasusurpresa kayo. Nadaraan kayo. Hindi lang trial ito, fiery trial. Sabi ko sa inyo, kung padaanin tayo ng Panginoon dito sa the beginning of sorrows, baka ito ang magsilbi na pang-refined ng Panginoon sa mga mananampalataya bago niya kunin para sa rapture. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon ang easy-go-lucky. Okay? Maraming mga mananampalataya ngayon ang nahatak na ng sanlibutan. Kulang na yung very passionate sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And so, it might be na ito ang isa sa paraanan ng Panginoon. So, huwag daw tayong magtaka niyan.
And then sabi sa verse 13, but rejoice. Okay, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. So sa halip na magtaka ka at parang manlumo ka, ma-discourage ka, you have to rejoice. That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Then pagdating mo sa verse 14, ito ang sabi, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you. Take note of that. Reproach for the name of Christ. Hindi po ito na pinahiya ka dahil nagkasala ka. No. Pinahiya ka na gumagawa ka ng tama. Pinahiya ka na nagpapatutuo ka sa kaningningan ng kagandahan ng Panginoon. Sabi dyan, for the Spirit of glory and of God rest upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Then, ito na po. But let none of you suffer as a murderer. Okay? Kung ang isang mananampalataya ay maging murderer, then tama lang sa kanya na makulong, tama lang sa kanya na pahirapan. Pero kung ang isang mananampalataya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at ikinulong, o dahil dito ikinulong, then mag-rejoice siya. Okay? Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. So makikita nyo, may mga pwedeng maghirap ng o magdaan sa persecution, sa pag-uusig, dahil sa kanilang kasalanan. Binabanggit dyan, nagnakaw, evildoer, or busybody. Alam niyo yung busybody? May modern word yan ngayon. Alam niyo yon? Marites. Paglalaki, ano yon? Mario. Marites. Chismosa, chismoso, ganun yon. So, kung dahil daw sa ganyang mga kasalanan, makulong ka, umapahiya ka, makasuhan ka, natural lang yun. Pero kung ikaw ay naghihirap as a Christian dahil sa pangalan ng Panginoon, huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya yan. But let Him glorify God in this matter. Okay? So huwag kayong matakot. Kung ano man yun, di ko alam kung anong papadaan sa inyo ng Panginoon. So the letter, ang letter na ito, ang laman, we will discuss this later, ang mensahe mula sa Panginoon. So meaning, ang mensahe na tinatawag akong tunay ka na ligtas, tinatawag tayo na maghirap, maging partaker sa kahirapan na maaring kutsain ka dahil nagpapatutuo ka sa pangalan ng Panginoon, then message ito from the Lord. Kasi yun din siya ang model ng suffering. The supreme model ng suffering. Okay? And then the messenger, si Apostol Pedro, I call him the transformed apostle kasi tunay nga po na itong sinasabi niya nangyari sa kanya. Dati takot na takot siya. In fact, sinabihan niya ang Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, walang makaka-touch sa'yo. Kung sa ating expression pa, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila mahipo. Dahil meaning very protective si Peter kay Jesus. Sinabihan ni Jesus si Peter, get thee behind me, Satan. Okay? Pero makita natin ang pagkabago ni Peter kay later on makita nyo na hindi siya takot. In fact, masayang-masaya siya na dumaan siya sa persecution. And then of course, the target audience, the elect strangers who really need great comfort. Now, dito na tayo sa, so expound natin itong word na elect. Isang napakalaking at napakadakilang posisyon at napakadakilang pribilehiyo ng mga tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Alam ng Panginoon kasi na
mananampalataya ka. Yun ang word of foreknowledge. Okay? Even before the foundation of the world, kasi sa Panginoon, wala ng time. Everything to God is now. Wala ng past ang Panginoon, wala ng future. Alam niya ng Panginoon. So even before the foundation of the world, the Lamb was already slain. At even before the foundation of the world, alam ng Panginoon na pag makarating sa iyo ang mabuting balita, ikaw ay magdidesisyon na manampalataya. Hindi mo yan alam. Pero alam niya ng Panginoon. Kaya dati, sinabi doon, elect according to the foreknowledge of God. Okay? So, naging subjective ba ang Panginoon sa faith ng tao? Hindi. In-explain ko na yan sa inyo how it works. Ang salita ng Diyos nagtatrabaho sa isipan, ang banal na Espiritu, using the Word, kinoconvict ang puso ng tao at dinadala yung tao doon sa threshold of decision. Doon, ginagamit niya ang free will niya, either to reject or to accept the Lord Jesus Christ. So, alam ng Panginoon ang lahat ng ito, walang may tago diyan. At ito mga kapatid, ang basis ng tinatawag nating election for knowledge. Huwag kayong magkakamali dyan. Ang pangalawa is, the way election becomes real and actual in our lives dahil nagtrabaho ang banal na Espiritu at sinet apart tayo. Yun ang tinatawag sanctification of the Spirit. Sinet apart tayo. Nagtrabaho in regeneration, din nagtrabaho in sanctification ng banal na Espiritu. And then, ang goal, ang purpose ng election is obedience. Okay? Hindi ito na parang pinili ka ng Panginoon dahil special ka na tao at kahit na nung mangyari sa'yo, kahit na nung gawin mo, palangit ka pa rin dahil pinili ka ng Diyos. Naalala ko nung biniwittisan ko doon sa gubat, baptist din. Nagpakilala sa akin, nakilala ko, then and he was talking to me na sabi niya, ako, alam ko na ligtas ako, papunta ako sa langit. Sabi ko, bakit? Kasi pinili ako ng Diyos. Sabi ko, sir, nabasa mo yun sa verse? Nang binasa ko yung John 3:16, I know, kino-quote pala niya yung John 3:16, sabi ko sa kanya, may nabasa ka dyan na word na elect? But you know, he was so insisting, and yet, naninigarilyo siya. Tingnan nyo, pinili ng Diyos unto obedience. Elect unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. How distorted is that? Chosen in Him before the foundation of the world to be holy. Hindi tayo pinili ng Panginoon para magpakasasa, magpasasa sa kamunduhan ng sanlibutan ito. Hindi. The purpose of election is to set us apart and to make us shining vessel for the Lord Jesus Christ. So ito na ngayon ang pag-usapan natin. Elect of God, yet suffering and hated. Totoo po yan, mga kapatid. Sapagkat ang isang pribilehiyo na paging pinili ng Panginoon, kaakibat po niyan ang pagtawag ng Panginoon na maghirap para sa Kanya. Suffering in the life of a true and faithful Christian is normal and natural. Pansinin po ninyo, true, faithful, tunay. Hindi lang na tunay na naligtas, kundi matapat. Matapat sa Panginoon. Then daraan ka sa pag-uusig ng sanlibutang ito. Alam ko na alam niyo yung 2 Timothy 3:12. Ano nga yun? 2 Timothy 3:12. Yes, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. All that will live godly. What about those who will live ungodly lives? They will not suffer persecution. Diba? Because they go with the world.
O, pansinin niyo ang sabi ng Panginoon dito sa John 15. Sabi dito, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love His own. Anong ibig sabihin you are of the world? Kung kasama ka, sumasang-ayon ka sa kagustuhan ng sanlibutan, na kahit na kontra sa Diyos, then, ibigin ka ng sanlibutan, papalakpakan ka. Pero tingnan mo ito, yet because you are not of the world, kayong mga mananampalataya, you are not of the world. You are in the world, but you are not of the world. Di ba? Estrangero nga tayo dito eh. Nandito tayo, pero hindi tayo para dito sa sanlibutan. Kung mamuhay tayo na we are not of the world, meaning ayaw mo ng mga ginagawa, ng mga kabuktutan, ng mga hindi mananampalataya. Ayaw mong sumang-ayon dyan. Isa ka sa tumutuligsa. Isa ka sa gustong tumayo sa tama at katotohanan. Asahan mo yan. Sigurado yan, asahan mo. Kakalabanin ka diyan. Sigurado yun. Pag mag-compromise ka, okay, tayo. Lalo pa sa ating kapanahunan ngayon. Akala ko ang korupsyon ay naibsan man lamang. Hindi po. Lalong lumakas ang korupsyon. Ha? At tinatabunan pa. Nako. Kaya nagbiro nga ako eh. Kinakantahan ko yung apo ko. Kinakanta ko doon sa apo ko na panganay. Maraming humahanga dito kay BBM. Ngayon ang kanta ko, ganito na. Ayaw ko nang humanga dito kay BBM. Ganun lang yun. Simple. Now, I am a political person. Hindi ako kumakampi sa kung sinong politician dyan. Discerning person ako na kung anong tama gusto ko. Iniloko tayo eh. Concerning sa foreign policy. So I'm saying this, mga kapatid, sabi kasi pastor yan, bakit nakikialam sa politiko? Gusto niyong basahin ang Bible? Basahin niyo ang mga propeta noon. They even rebuke the king. Puntahan nila ang hari at sabihin, hindi yan tama na ginagawa mo. But I do respect them because of their office. I prayed for them. Alam niya ng Diyos. Nananalangin ako, pinapanalangin ko na matakot naman sila sa nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Huwag silang magtiwala sa kung sino. Alam niyo yung sabi ng Bible? Some trusted in chariots, some trusted in horses. But we will trust in the name of the Lord. Itong presidente natin, grabe ang tiwala sa Amerika. Bakit? Ano bang Amerika? Diyos ng mga bakla. I'm saying this, mga kapatid, para akong nabudol-budol eh. I am not of the world, I'm telling you. Hindi ako taga rito. I'm ready to die, ano man na oras. But I don't want to compromise ng alam ko na tama at alam ko na totoo. Okay? Kung gilitan nilang aking liig, okay lang. Buti nga, shortcut, punta na ako doon. Di ba? Si John the Baptist, naalala ninyo? Bakit pinugutan ng ulo ni Herodes? Kasi pinuntahan ni John the Baptist si Herodes. Sabi niya, mali yan na ginawa mo. Ang asawa ng kapatid mo na si Philip, kinuha mo. Kinabit ni Herodes. So, there are preachers kasi ngayon, mga kapatid ko na receiver ng bibig. Ayaw magsalita. Sabi ng salita ng Panginoon, the wicked walks about when the vilest men are exalted. Ganun yun. Psalms 12 yun. So anong ibig ko sabihin? Ang mga mananampalataya kailangang makita that you are not of the world. Sabihin mo sa kanya, sorry po, hindi po ako pwede dyan. Of course, nagrespeto tayo. Hindi po boss, ayaw ko po.
kasi matatanggal ka sa trabaho. Okay lang po. Kaysa naman pagharap ko sa Panginoon, pagalitan ako ng Panginoon. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng stand. Okay? Sabi ng Panginoon, yet because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. 1 Peter sabi dito, Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened to you. Huwag kang magtaka. Normal lang yan. Okay? Nang nag-opisina ako dyan noon, bakit nagalit sa akin ang leader namin doon na babae? Kasi, pag log-in ko sa logbook, nasiraduhan na sila. Dumating kasi ako, alas 8 na, pasado alas 8, 8:15 ata ako dumating. Pangalawa pa rin ako. Ang una, ang janitor, palagi naman akong pangalawa. Dumarating ako 7:30, 7:45, alas 8 ang office namin. So, nang malakas noon ang ulan, dumating ako, alas 8:15. Naglagay ako, alas 8:15. Inasirahan na sila. Pinagalitan ako. Sabi ko, bakit? Anong kasalanan ko dyan? So, ito po, mga kapatid, ang sanlibutan ngayon. We need to stand. Of course, we need to stand with meekness. Nang sabi niya, isusumbong ako kay Sir, pinuntahan ko si Sir. Sir, ganito pong nangyari. At there was a time na pinapapirma ako doon para sa stipend na nag-attend kami doon sa seminar na wala naman, sila naman lang atang sekretary ang nag-attend. I-12 kami doon sa opisina, papapirma. Sabi sa akin ng nagpapapirma na driver, sabi na, bibigyan ka naman. Sige na, pirmahan mo. Sabi ko, kilala ninyo ako, nagpakilala ako sa inyo na pumunta ako dito. I'm a Christian. Sabi niya, sumbong ko kay Sir. Akong pupunta kay Sir. Pinuntahan ko si Sir. Sir, bago ako pumasok dito, sinabihan kita, nagpakilala ko, I am a Christian. Yung siguro ang dahilan na tinanggal ako ng Panginoon. Nag-resign ako actually. So I'm saying this, mga kapatid, those are fiery trials. Huwag kayong matakot. Bulsa lang yan. Hindi yan bituka. Hindi yan liig. Maski pa nga liig. Suffering is God's design for our sake. Design niya ng Panginoon that we may experience His grace, thereby rejoicing through it. Ang suffering, disenyo ito ng Panginoon. In fact, yung dahilan na na-disperse sila doon sa mga countries na yon, design yun ng Panginoon. Okay? Not only para ma-spread ang gospel, kundi para sila ay ma-experience nila ang biyaya ng Panginoon sa gitna ng kahirapan. Hindi mo naman ma-experience ang biyaya ng Panginoon kung wala ka sa kahirapan, di ba? So itong mga verses, daanan ko na lang, madali lang naman ito. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Experience ito ng mga mananampalataya sa lumang tipan. Na kahit na pwede naman sila i-shortcut ng Panginoon papunta ng Promised Land, ang Mount Sinai to Kadesh Barnea is only 11 days journey. 11 days journey lang yon. So, nag-istasyon sila doon sa Mount Sinai for 2 years dahil doon nagbigay ang Panginoon ng instruction, nagbigay ng commandments, nagturo sa kanila patungkol sa priesthood. That's in the book of Leviticus. And then after 2 years doon na pag-camp nila, they can be ready na pumunta doon. Pero alam naman ninyo yon because of their unbelief. Ayaw nilang pumasok. Pinaikot sila ng pinaikot doon for 40 years. Pero sabi ng Panginoon, itong 40 years na ito, to humble you. Dahil ang yayabang ninyo. Nagtitiwala kasi kayo sa inyong sarili. At ngayon, nang ma-humble down sila, they are ready for grace. Tama? Sino ba ang binibigyan ng Panginoon ng biyaya? Ang hambog o ang mapakumbaba?
Ano ba ang disenyo ng Panginoon sa biyaya? It was designed to the humble. O kung medyo nagtitiwala pa tayo sa ating kakayahan, sabihin ng Panginoon, kunin ko muna ang pakpak mo para pag hindi ka na makalipad, then saka kita kakalungin. Simple. Okay? So, of course, you can have humility even in that position na ibinigay sa'yo ng Panginoon. You can be humble. In fact, the greater the position you have, the humble you must be. Okay. So, ito po. So He humbled you, allowed you to hunger, and feed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Doon sa proseso ng Panginoon, sa pag-humble down sa kanila, hindi sila pinabayaan, pinapakain pa rin sila ng mana. And yet, that is God's process for them to know that they have to depend on the Lord. But the God of all grace, tingnan nyo ang word, the God of all grace. Ano yung grace ang kailangan mo? Grace of wisdom, grace of during trials. God of all grace who has called us in unto His eternal glory by Christ Jesus. After that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. So huwag tayong matakot mga kapatid kung padaanin tayo ng Panginoon sa mga fiery trials. Kung ano man yun, hindi ko alam kung ano ang particular sa iyo. Pero may nakadesign ang Panginoon sa inyo. Either kakulangan sa material, either mga paghihirap, karamdaman, o kung ano man yan, o kaya pagtuya ng tao, hindi pagkaintindihan. Kung ano man yon, lapit ka sa Panginoon, available and abundant ang biyaya niya. Basta nagpakumaba tayo, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng biyaya, ng lahat ng biyaya, will make you perfect or mature, establish, strengthen, settle you. The suffering is allowed of God for the unbeliever's sake. Okay? Normal, natural, dinesign ng Panginoon para tayo lumago, para ma-experience natin ang biyaya ng Panginoon. Then, dinesign ng Panginoon ang suffering for the unbeliever's sake. Okay. So, suffering is allowed of God for the unbeliever's sake, that they may see the glory of Christ through our witness. Okay? Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Tingnan nyo. Huwag daw umiwas po tayo sa mga pita ng laman. It's not only about flesh na sexual sin or what. It's also about the desire ng puso natin about sa pagkamal ng pera kahit na sa maling kaparaanan. Okay? So, abstain from that. Fleshly lust. Dahil kalaban niya ng kaluluwa. Meaning, it will not match to the design of God na magpamature sa'yo. Okay? So, abstain. At kung gagawin mo daw ito, makikita ng mga unbelievers, ng mga Gentiles, having your conduct honorable among the Gentiles. Na kung magsasalita man sila ng laban sa iyo, na para ikaw ang masama, subalit nakikita nila ang iyong mga mabubuting gawa na obserbahan nila, then later on, they will glorify God in the day of visitation. Now, paano yan ma-apply? Kung tumatayo kayo sa katotohanan at sa paninindigan na tama, na mayroong
humility. Mayroong meekness. At kinukontra kayo, tinutuya kayo. Minamarites kayo halimbawa. Marahil ang magpe-persecute pa sa iyo, yung boss mo, o kaya yung kaparehas mo lang contemporary. Now, see to it, una sa lahat, na ang puso mo, wala ng pagkikim-kim ng galit. But you shall be praying still for them. Pray for them. Pray for them. And then, pray ka ng opportunity na maipakita mo na na pwede mong gantihan ang gawa nilang masama ng gawang kabutihan. Okay? Nagkasakit ang boss mo, nakalaban ka niya, bisitahan mo. Bisitahan mo. Dalhan mo ng vitamin C. Ayun, baka mayroong sipon. Dalhan mo ng vitamin C. Oh. And then, istorya-istorya, bago ko umalis, boss, pwede po mag-pray. I-pray po kita. Hindi yan tatanggi sigurado. Pray for him. Okay? Balang araw mag-iisip yan. Oh, kinalaban ko yun, pero nandito, binigyan pa ako ng vitamin C, tapos nag-pray pa sa akin. Di ba? Ganun yon. Lalo na kung busing ka ng opisina. Okay? See to it na wag mong tratuhin na parang inferior yung mga tao in relation to integrity and quality ng buhay. O inferior siya in relation to position. Inferior siya sa'yo. Dahil boss ka nga niya. Pero in relation to quality ng buhay, parehas mo lang siya. Huwag mo siyang tratuhin na parang minus. At pag nakita mo na nangangailangan, secretly, tulungan mo. With that, they would see your good works and they will glorify God, our Father. Mga kapatid, ang sanlibutang ito, hindi mo yan makumbinsi sa ganyan lang, talk and talk and talk, na ako Christian ako, kaya ayaw ko nito. No. Our walk speaks louder than our talks. Now, what does it mean to be a stranger? To be a stranger is to be rejected by some group of people and to be forced to live in a place or to be a refugee. Mahirap ngayon. Pero, ang purpose ng Panginoon ay ito. At dito tayo mag-focus. To be a witness for Christ among the unbelieving world as an elect of God. Alam niyo, magtataka kayo, ang word na scattered doon, scattered abroad, yung dispersion. In the King James Version, there's the word scattered. The word scattered doon is the Greek word sperma. Alam niyo yung sperma? Seed. Punla. Meaning, inilagay pala sila doon ng Panginoon, iniscatter sila ng Panginoon doon para maging punla sa lugar na yon. Okay? Nilagay sila doon, nadistino sila doon kung sa mga trabaho pa ngayon. Kung nadistino ka sa isang lugar, dahil sa trabaho, demand ng trabaho, sabi ng Panginoon diyan, be a witness there. Ha? Nadistino ka dyan, na-demote ka pa nga. Dahil minanipulate ka ng mga politisyan, na-demote ka, nilagay ka sa medyo inferior na lugar. Okay lang. But be a witness there. Okay? Yan ang purpose. So, hindi kailanman magkakamali ang Panginoon sa pagmamanage ng ating buhay. Kahit nasa akala natin parang hindi tama. Parang hindi fair. Oo nga, sa sanlibutan ito, you cannot expect absolute fairness dito. Wala. But even with that experience of being treated unfairly, I tell you, alam niya ng Panginoon. And God will see to it that He will reward you kung ikaw ay naging patient diyan sa kahirapan. All things, including evil things, work together for good to those who love God
and to those who are called according to His purpose. So there is that great comfort sa atin mga kapatid. Kung padaanin man tayo sa kahirapan ng sanlibutan ito, huwag matakot. Huwag matakot. The Lord is with us and God's grace is available to us. May the Lord bless His word. Tayo